So lahat ng ito ay ginagawa natin para sa Diyos natin. Ginoo, mahimaya ka sa amon kinabuhi. Kada balhas na imo gipapaturo, diri to naingalimtan ng Ginoo. So bless the church, Lord. Pagpalain mong bawat sa amin. So we will pray again. Ama naming Diyos, salamat po Ginoo sa umagang ito. Sa inyong dakong higugmahaamon. Nakikita namin na hinay-hinay nga pag-abanti ng ministry mo sa lugar na ito. Lord, salamat sa mga blessing, mga dugang nga mga buruhat nga nahuman. Salamat sa mga kapatira na imo kanunay ginagamit para pagpapadayon na nimong ministry. Bless everyone, every heart, diri ka makangalimot ang tagsa-tagsa ng mga binuhat tungod ni imong ngaran. Kaya Ginoo, ikaw ang magbalik, ikaw ang magbulo sa hira. Sapagkat ikaw Ginoo ang nasring, kung ano'y tanim ang tao, iya ito naanihon. Kung isang tao nga natuon nagalagad, ikaw ang bahalang magbalik kayan mga grasya at panalangin. Lord, sa among tirabot ng anniversary, bless every children, imong mga kaanakan nga di. Magkaroon kami ng mapupuno na mga puso sa kalipay, ngan pagpapasalamat tayo mo. At magiging kusog namon ngan gahom sa tiarabot nga amon sulod nga tuig nga pagbabaktasan. Ginoo, marami pa kaming makakatapo nga mga pagsubok kini adi nga tuig. Pero Ginoo, alam namin may danim plano nga mahupay. Natapod la kami imo, Dios. Waray nam iba nga himuon, dili kami masuray, waray nam iba nga bubuhaton maliban sa magtiwala kami ha imo, gagawin namin ang inuutos mo. Uupdan mo kami. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong biyaya. Bless every family, every business, every pakabuhi ng mga anak mo. Bigyan mo ng malalakas sa pangatawan, katalinuhan matagadlaw, base makabig pa kami mga kalag din niya mo ilan. Bless po ang mensahe ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, ang ating binasa, pinagyan pag-guide haaton ni Brother Raymar kanina sa 2 Timothy chapter 2. Ito ay sulat sa isang pastor. Okay? Si Timoteo ay nag-alagad sa Diyos sa edad nga 17. So paresig ngon, ulitawo, ini nga gisuratan. At iya ay nagpastor sa lugar ng Epeso. So mga kaupod-upod ni Saulo, nalayan si Saulo na naging Pablo, na naging Kristohano na iya, niliwanag bisan niya ngaran. Ang Saulo pa hiya, ang panahon nga waray pa hiya, Ginoo na himoy nga Paul. Yung Saul, naging Paul, naging apostol hiya. At sa kanyang pagministeryo, di ka nga nakakilala hiya, nga dan iya kamatay, nagpadayon hiya. At diri nalilikayan mga kapatid sa pag-alagad sa Ginoo, nakakadarakahin mga tao ha Ginoo. Itinuod nga Ginoo, pagpapatuloy, pangalagad, may dama kakakitahan ni mo gibubuhat, masunod ka pa ira. Usay ni Timoteo. Nagdikang ni Timoteo kan Pablo pagupod-upod, han bata pa iya. Tingnan natin mapalit sa 2 Timothy chapter 1. Ayun o, mapalit. 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ang iya nanay, ang ngaran hi Eunice. Ang iya lola, hi Lois. When I call to remembrance that faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois. So, kalusigon, itlola hading ni Timoteo, kilala ni Pablo. Ang nanay pa di kilala ni Pablo. Ani mo nanay si Eunice, ani mo lola hi Lois. Nga hiragihap, nga imo mga nanay at lola, natuod pa Ginoo pinagin pagtuo. Napadayon nila Ginoo, naglilingkod sa Diyos. At sabi dito, and I am persuaded that in thee also. So, maaari sabihin natin, hindi kang katawo ni Timoteo, nasa simbahan na siya. Dumating yung panahon na ito niya si Timoteo, nung ulitaw na iya sa ministry, ginbayaan niya ni Pablo. Kaya mga kapatid ko, tatandaan natin, sa paglilingkod sa Diyos, ang nagdarahay mo, usang adlaw, kukuha ang kapito ng ginuhay mo. Kaya samtang tinuturuan ka ng suguhan Ginoo, kailangan makuha mo lahat ng mga aral ay ma-absorb mo. Sabat itong paglilingkod sa Diyos, hindi natin alam kung saan tayo nadalhin nito. The time na tayo ay saring pa, meron nagme-mentor sa imo,
meron nagtuturo sa'yo, lagi mong tatandaan isang araw, pwede rin kunin ng Diyos sa'yo yan. Tignan niyo mga kapatid sa 2 Timothy chapter 2, verse 1 and verse 2. Anong tugon ni Pablo kan Timoteo? Yung tinuro ko sa'yo, okay? Anong siring ni Pablo kan Timoteo? Yung tinuro ko sa'yo, kailangan maituro mo din sa iba ng mga matatapat. Amen ba mga kapatid ko? 2 Timothy chapter 2 verse 1, mahitungod haymo anak ko, pag makusog pinagihan gawam nga na angkon tadida apakikusa kan Kristo Jesus. Verse 2. Itutdo ang mga tao ang mga pulong nga hinbatian mo akon pagwali. Atubangan hinda mo nga mga saksi. Ngan itubyan iningadtoy katatapuran nga mga tao nga magtutdo liwatan iba. So dili la una-una ni Pablo nga magtutdo kan Timoteo, kundi yung tinuro niya kay Timoteo maipasa niya din sa sunod na mga henerasyon. So si Pablo matutdo kan Timoteo, yung tinuro niya kay Timoteo, ituturo niya sa ibang mga tao na kaya ding magturo sa ibang mga tao. So, 4 generation. So, yung naituro sa ng Diyos ng mga aral, kailangan magawa mo din maituro sa iba. That is why nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Na yung pangilingkod sa Diyos, pinupuno tayo ng karunungan ng Panginoon. Kaya yung gitna ng inaral natin kanina, yung verse na binasa natin, verse 15. Ito yung magiging mensahe natin mga kapatid sa umagang ito. At naway tulungan tayo ng Diyos. Kailangan pag-aralan natin kung paano mapapalipay ang Ginoo. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Paniguruha gud nga malipay ha imo ang Diyos. Sabi sa English, study to show thyself approved unto God. Istudyohe kung paano ka magiging takos sa atubangan han Ginoo. So, ang Ginoo ngayon maputi. Kung ating pag-aaralan ang katangian ng Diyos, ang Ginoo natin maputi, karakter niya. The character of God, una, ang Diyos natin mahilig magatag instruction. Naalala nyo kay Noe? Ano sabi ng Diyos kay Noe? Gawa siya ng arko. Kutob ba dito? No. Nagatag yan mga sukul. Nalala niyo mga kapatid, balik tayo sa Genesis chapter 6. Kailan makilala natin ang Diyos? Ang Diyos natin makuti yan. Sabi makuti, parang maditalye. Kung nagatagay yan sugo, baga stricto, may da instruction na klaro-klarohan ni Duro. Genesis chapter 6, kaya makikita natin ang Panginoon natin ay Diyos na may da sering pa standard. Genesis chapter 6 verse 13 nga 17. Nagsiring ang Dios ka Noe. Karuyag ko nagud pagpuuhan nga tanan nga mga tawo. Pagpupuuhon ko hira kay puno naan kalibutan hanira magrawt nga mga binuhatan. Verse 14. Paghimo hin arka para haimo ngahaw tikang hin pinili nga kahoy. Himuoy inihin mga kwarto. Ngan buliha inihin alkitran hasulod ngan hagawas. Verse 15, himua ini nga 133 kametros ang kahilaba, 22 kametros ang kahiluag, ngan 13 kametros ang kahitaas. 16, himuwi ihin atop ang arka, ngan lat angihin 44 centimetros, tigang hanatop nga dahan mga ligi din arka. Himua ini nga tulo ka andanang ngan butangihin 40 didahan kagiliran ini. 17, magpapadara ako in lunok. Dinihan tuna basi mapuan nga tanan nga buhi nga mga binuhat makakamatay ang nga tanan dinhi atuna. So, ang Diyos natin ay maputi. That is the first number 1 kung bakit kailangan natin aralin paano siya mapapasaya. Pero siguro hindi ka basta-basta pwede magpahalipay Ginoo nga pinagi nimo hunahuna lang. Kaya no, may daniya daan iginhatag nga instruction. Nakuha niyo mga kapatid ko? Ipagpapahalipay, nakadepende sa tao nga mahalipay o itimot atagan ng kalipay. Nakadepende ay yan. Halimbawa, bigyan ko ng halimbawa mga kapatid. Isip ko, malilipay si Brother Miguel kung bibigyan ko ng tsokolate. Una ko, malilipay si Brother Miguel magatag ako ng tsokolate. Pero kung pagkatag ko ay di rin nalipay. Sabi mga saring ito. Tapos to, marubaw lukutak ngipon.
ikon gintagan ko lugod diya yung kape, nalipay lugod. Baga sugad ba? Pagpapahalipay, di rin nakandependihay mo, kundi tao nga imo papahalipayon. Ganon din sa Diyos. Kung gusto natin mapalipay ang Ginoo, kailangan malaman natin kung saan siya natutuwa. Hindi base sa imong karuyag, kundi aalamin mo anay kung ano't nagpapalipay iya. Kaya doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sabi doon, "Istudyohi para ikaw ay maging takos sa harapan ng Ginoo." That is our message this morning. Istudyohi paano mapapasaya ang Panginoon. So, number 1, kung bakit kailangan nating pag-aralan. Bakit kailangan natin mag-aral sa salita ng Diyos. Ang Diyos natin ay maputi nga Diyos. Amen ba mga kapatid ko? Kaya hindi tayo basta-basta bara-bara lang. Bara-barahin desisyon, kung mahunaw-naon, opinion, o kuro-kuro, bangin la, so pati-tibayin. Nagiginamit kita yung bangin, malipait Ginoo. Di ba, baby? O kaya, baka isipin natin ba pwede na di. Kailangan natin siguro halaliman pa pagkakilala hatong Ginoo kung ano't iya god nalilipayan. Amen ba mga palit ko? Ngayon, saan nalilipayan Diyos? Sa pagsugutan niya mga pulong. Isipin niyo mga palit ko, sinuwa, waray sundat ko sa nasuguhat to na sukol. Kaya sumunod ang tubig. Amen ba mga palit ko? Di rin na nalipay ang Ginoo sa iya hinimo, kay sukulang ang sukol. Ano pa? Namatay pa siya sa loob. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos natin ay nagtuturo para at aton giyap benepisyo. Dahil ang kanyang salita ay utos, kailangan ang kanyang salita sundin. At tandaan natin na mga kapatid, ang ating Diyos hindi kagaya ng Diyos na bato. Kanina inaral natin to. Ang Diyos natin ay nagyayakan. Ang Diyos natin nagiyos gihap. Ang Diyos natin may mata. Kaya sigan po ng Diyos natin nagyayakan, may taniya pulong ay ginahataga aton. So, tanan nga iyayakan, kailangan sundin ng mga natuda iya. Sapagat lahat ng salita niya ay utos. Therefore, kailangang sundin. At dyan siya nalilipay. Sa pagsugot ay iya. Ngayon, ikaduha. Nabanggit ko na to kanina. Itiya mga sugo, kung nato susundon ang iyang pulong, magliligtas sa atin. Kagaya ng kay Noah, kung sinunod niya yung utos ng Diyos, naligtas siya sa baha. Wala iya mahaapil ang pagpuuhan Ginoo kalibutan, kundi nagkamayadahin kaluwasan tungod it pagsugot. Sa pagsugot sa Diyos, mga kapatid, may kaluwasan. Kaya yung mga taong nalari sa Diyos, saan sila dadali ng Diyos? Isipin nyo. Bawa sa panahon na ito, mangimbita kita, hindi mo. Manong, diba? Ay, di react. Akit sa langit yun? Bakit? Ayaw niya sa Diyos eh. Kung masaring iya nga, masa ka langit, mag-inano ka dito, manalaris ka sa Diyos. Sipin niya mga kapatid, kayo may sumaguna-una. Anong, pwede bang umakit sa langit yung nalaris sa Diyos? Anong gagawin niya doon? Kaya sa pagsugod sa Panginoon may kaligtasan. Kaya sa ating pananampalataya, mahalaga yung pagsugot sa Panginoon. His commandment saves. Sa tuwing ang Ginoo mayakan, may dahini blessing ng kaligtasan. 1 John chapter 3, verse 22, nga dahil verse number 24. Naunawaan niyo mga kapatid ko? Kaya, anong gagawin ng taong masuwayin sa Diyos sa langit? Anong gagawin niya doon? Baka mamaya magtinawag ang Ginoo sa langit, "Oy, simpa na. Ito lagi Pia Palasyo." Saway ito sabihin ng Panginoon sa kanya. Di ba? Kaya, basahin natin, 1 John chapter 3, verse 22. Anong sabi? And whatsoever we ask, 1 John, unang 1:3-22. And whatsoever we ask, we receive of Him.
because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Sa waray, nakarawat kita tikang nga iyayin bisan ano nga aton pinangangaro, kay nagtutuman kita niya mga sugo, nga nagbubuhat kita han nakakalipay haiya. Amen ba mga kapatid ko? Tumatanggap tayo ng atong ginampo kasi ginagawa natin yung nagpapasaya sa Panginoon. Verse 23, amoy niya ni iya sugo. Ano sugo ng Ginoo? Nga tumuo kita han ngaran niya anak nga Yesu Kristo. Nga maghigugmaay kita. Sugad ani ginsugo ni Kristo aton. Verse 24, an bisan Hinoo nga nagtutuman niya mga sugo, naguukoy dida ha Dios. Nga naguukoy man ang Dios dida ha iya. Ngan tungod ang Espiritu nga ginhatag niya ha aton, maaram kita nga naguukoy dinhi ha aton ang Dios. Klaro mga kapatid ng karesignon. At sino mang sumusunod sa Panginoon ng ang Diyos ada ha iya. Kaya sa digdig na ito, kagaya ng lesson natin kaninang umaga, marami na silang nakilala hira, pero ayaw nila sumunod. Titigan na natin mga kapatid, ang tinood nga pagkakilala sa Diyos, magbubunga ng pagsugot. You will obey. Kilala mo ang Diyos eh. Hindi mo siya kalabel. Nakita mo yung pagiging baraan ng Ginoo, aniya himaya, magkakaroon ka ng desire na Panginoon, masunod kayo. Ganon din kan Noah. So, una ang Diyos natin ay may pulong, may daniyakan niya kainanglan na tusundon, maalipay hiya iton. Ikaduha, aniya mga sugo makakabenepisyo aton sa kaligtasan. Acts chapter 17, verse number 30. Buhat 17, verse number 30. Hadto handili pa nakilala ha iya ang mga tao, ginpabayan lahan Dios ang mga butang, kundi na iginsugo na niya nga magbasol hirahan ira mga sala. Acts 17 verse 30. So ang Panginoon may sugo, anong sugo ng Diyos? Magsisi. Kaya yung tao na ayaw makinig sa pagsisisi, wala. Naghihintay sa nila ang kapungot ng Ginoo. Kaya blessing ng Diyos mga kapatid na ang ating mga kasalanan na ating gisisihan. At tayo'y nagawa nating magtuha Ginoo. Panginoon, sa iyo na ang buhay ko, ang aking mga kasalanan binayaran mo na. Pero yung mga taong matitigas ang ulo sa kasalanan, ambot la nga hoera anong mangyayari. Sabagat kung ang Diyos na ang nagyakan, waray na ibang argumento. Lahat ng issue, kapag ang Diyos na nagyakan, natutudukan. Bakit? Salita ng Diyos ay pinal, sadang. Diri mo na kailangan bumaton kapag ang Ginoo na ang nagyakan. So kapag ang Ginoo nagsalinga, basol, basol. Pero ang nakakalungkot, mga kapatid, hindi lahat ng tao gusto sa Diyos. Kaya medyo masakit sa dugahan. Kapag tayo ay nagtuturo ng salita ng Diyos, nagwawali tayo sa merkado, may karuyag pa maglabay ha ako nin pisaw, may dan nakausay, mayroon ka nagwalak dito. Hapit tak may go, in pisaw. At kadiya, una ko, ano lahiyan na, mamaya ginano, report ko sa polis. May mga taong binibigyan mo ng salita ng Panginoon na diri. Iton pala nga haw, tigaman nga, tikad tuwira sa karatan. Kaya mga kapatid, we pray na makakilala hira. Sabagat mga kapatid, ang salita ng Diyos, makagarawam ini. Bisan diri ko ito niwali, may magawali iton ng ibang tao. Dili mo to kinahanglan proteksyonan. Oh, babantayan mo, debate. May debate to, yung gahong ini. Kagaya ito ng leon, nga kapag ang leon naglatas sa gubat, tanan nga mga ibang mga hayop. Tawag doon, magtitinago. Ang salita ng Diyos kagaya ng leon na kapag nagbaktas na sa kagubatan, lahat ng maliliit, titinago. Ganon, kaisog ang pulong ng Ginoo. Kaya lahat ng hindi masugot ka di, nakatamay ang Ginoo. Hebrews 9:27. Ano mangyayari sa mga taong nagtamay sa Diyos? Waray mamati sa Ginoo. Hebrews 9:27. Another verse.
Kaya ganun kahalaga ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Hebrews chapter 9, verse 27. Parang mali yung verse ko. I'm sorry, mga kapatid. Sorry. Hebrews 10:29. Hebrews chapter 10, verse 29. Ano kayo mangyayari sa mga nagtamay sa Diyos? Hebrews chapter 10, verse 29. Ano sabi? Sanglit, ano man ang may nanabo, ang taong nga nagtatamay, yan anak ng Diyos. Nga diri nagmamahal ang dugo, hangin sa ara ng Diyos. Nga naglinis sa iya, tikang haniyang mga sala. Nga nagbiay-biay, han Espiritu nga nahatagan grasya. Paguna-huna daw kung anong kadako nga sirot ang angay iya. Anong klaseng sirot ang maangay sa tao nga nagtatamay sa Diyos? Maari ngayon, nag-i-enjoy pa sila isang araw, mararamdaman niya sa balat niya kung gaano napungot ang Diyos kay iya. Ngayon ay oras ng biyaya. Kaya, ang utos ng Ginoo nagliligtas. Kaya yan din natin makukuha, mga kapatid, ang ating safety. Sa tuwing tayo ay nasa salita ng Panginoon, safety tayo. Hindi tayo naliligaw. Hindi tayo nawawala. Kaya sa ating simbahan, mapapansin nyo, 4 years na tayo nagwawali. Siguro, may ihap ko late adlaw nga nag-absent ako pagwali. Maalala mo sa Tanora. Absent siguro ako, nagwali ako sa San Miguel. Brother Raymar, ano? Absent ako pagwali nga di. Ano pa yung absent ako? Nag-wonder. Water wonders sa Abuyog. Amulada. Sinisikap na inyong pastor na hindi ako nag-a-absent sa panimbaw sapagkat sa salita ng Diyos. Inuubo, hiranat, nalilipong. Sinisikap ko, mga kapatid, na ipakita sa inyo ang halimbawa kung gaano kagamhanan ng pulong sa Diyos. Ito nga pulong ang nag-ahatag-ahapon kusog matagadlaw. Kung paano tayo nagpapatuloy sa ministry dahil sa salita ng Diyos. Pwedeng nagbabago-bago it akon pakiramdam, nagbabago-bago it akon kusog. Nanluluya tayo pa iba-iba it panahon, pero ang pulong nga Ginoo amo lagi ako. Diri na ibanan, diri natutugangan, diri naliliwanan ang salita ng Diyos. Kaya madigon ini nga sa sarigan. Kumbaga kung ano mo kinabuhi, igbabase mo didi, madigon ini nga sa sarigan ang salita ng Diyos. Paiba-iba ang ating pakiramdam, emosyon, damdamin, paiba-iba ang panahon, pero kung aton itutubyan na natin kalugaryo sa salita ng Diyos, hindi rin ito magbabago kahit kailan. Matthew 24:35, magpapapas ang langit ka ng tuna, pero ang pulong ang Ginoo magpapabili na kadayunan. Purihin ng Diyos, nasa atin ang salita ng Diyos. Kaya kailangan to sundin. May mga desisyon tayo na dinhitikang sa Biblia. Meron tayong mga ginagawang ministry na subay din sa balaod ng Diyos. Kaya kailangan natin itong pag-aralan. So, una, ang Diyos ay makuti. May aniya mga pulong ay sugo. Aniya mga sugo nagtatalwas. Aniya mga sugo naghahataghin kinabuhi. Amen, lumapatid ka. Sa paghimo niyan kalibutan, waray ito mas mismo naghimo. Waray. Ginhimo niya at kalibutan pinagilahin pulong. Punta tayo sa libro ng Genesis, mga kapatid. Kaya makasiring kita, aniya pulong didanati kang ang kinabuhi. Genesis chapter 1. Nagyakan ang Ginoo, nabuhay ang kalibutan. Genesis chapter 1. Verse 1. Ikatulo, ang suguhan Ginoo nagahataghin kinabuhi. Genesis chapter 1 verse 1. Ha tinikangan han pagtuha han Dios han bugos nga kalibutan ug han mga butang ha kalangitan. Verse 2. Ang tuna waray katuhayan ngan waray pasulod nga bisan ano nga butang. Putos hin kasisidman an mabalod nga kalalawdan nga nakalukop han nga tanan nga mga butang nga nahanoy habaw-baw han tubig ang kauman Dios. Verse 3. Niya nagsiring ang Dios.
Anong ginawa ng Diyos? Nagsiring. Nagyakan lahiya. Ano sabi niya? Niya nagsiring ang Diyos magkamayada kapawa ngan pinmakita ang kapawa. Imagine nyo mga kapatid, anong power na salita ng Diyos kapag sinabi niya nangyayari. Say pa kung masunod kita hadi, anong mangyayari sa buhay natin? Bisa nini nga kapawa, yan na, gini-enjoy natin sirak. Yan ay produkto ng salita ng Diyos. Ithangin ngayon na ato nararamdaman, produkto yan ng salita ng Diyos. Sumpay kita pagbasa, mga kapatid. Verse 4, nalipay ang Diyos, niyahingkitan. Panginoon din, natutuwa siya, no? Kapag niya pulong natutuman. Sumpay, nga ginlain niya ang kasidman ang kapawa. Verse 5, nga gingaranan niya nga adlaw, ang kapawa, ug gabi ang kasidman. Linmabay ang kagabihon, nga inabot ang aga, amo at tuan siyahan nga adlaw. Verse 6, niya nagsiring ang Diyos, magkamayada, panganoron nga magbubuhag han katubigan base magkaduha kalain nga dapit nga natuman ini. Sang liit ginhimo ang Dios ang panganoron nga amo ang nagbuhag han katubigan, may katubigan haylarom han panganoron ngan may adaliwat habaw-baw ini. Verse 8, gingaranan niya nga langit ang panganoron, limabay ang kagabihon nga ninabot ang aga, amo to ang ikaduhang adlaw. Verse 9, niya nagsiring ang Diyos, ang katubigan haubos ang langit magtiro. Kita niyo mga kapatid, pag binasa niyo yung buong Genesis chapter 1, lahat yan sinabi lang ng Diyos na tuman. Magkamayada kapawa, magkamayada yung tubig, magkamayada yung puno, magkamayada yung hayop, magkamayada mga ibon, lahat yan na tuman, ginyakan lang ng Diyos. Kaya, kung nasiring ang Diyos, lahat ng matuod ay maliligtas. Maliligtas God. Ayun yung mga balit ko. Lahat na sinasabi na Diyos na nangyayari. Say pa kung natuod kita nga, lahat ng matuod kan Kristo maliligtas. Imposible ba mangyari yun? Kaya, sabi ng iba, paano nyo na sigurado naligtas kayo? Ano sagot natin? Sabi ng Diyos. Ganun lang yun. Kapag may nagsiring kayo, paano nyo na sigurado naligtas kayo? Yun ang sabi dito eh. Yan ang pangako ng Diyos sa akin. Dahil sa aking pananampalataya kay Kristo, ligtas ako. At hindi yun mababago. John 3:16, sabi ng Panginoon, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, may buhay na walang hanggan. Hindi na sila mapapahamak, kundi mayroong kinabuhi ng walang katapusan. Kaya mapalit ko, kung aton, una-una niya nangaga, kung aton bibigyan ng pansin talaga, ang salita ng Diyos, gamahan ng induro. Ngas tayo ng oras, iginawali haton. May mayaon nga pulong ang Ginoo. Ngayon, anong mangyayari sa mga hindi nasugot sa Ginoo? Kamatayon ang angay haira. Magpapabili sa Diyos, ang mga nasunod, ang mga diri nasunod sa Ginoo, kamatayon ang angay haira. Hindi ko pwede bawion. Bisan maulula akong kasing-kasing. Dili kita naghihingapin maraot sa atin kasi tao, pero amo tinuod. Swerte ang mga tao na Ginoo yan. Sabagkat meron silang katiyakan. Ang problema, itong problema sa panahon natin. Bakit ayaw ng tao makinig sa Diyos? Gumagawa sila ng Diyos na sarili nila. Nag-iimbento yung tao ng Diyos sa kanyang hunahuna. Nagkakaroon siya ng Diyos na inimbento. Yung hunahuna tao, factory iton. Bagal iton factory. Pwedeng gumawa ng imahinasyon ng tao. Oh, ang Diyos, bakla. Merong ano yan eh. Ito sa Facebook. Sabi ng LGBT community. Ito hindi ko sinasabi ito para maniwala kayo. Ay, hindi, maniwala kayo. Kaso nga lang mali ito, sasabihin ko. Sabi nila, ang Diyos ko na bakla. Saan mo nabasa sa Bible yun? Hindi mo alam na yung Sodoma at Gomora, pinaulan na ng apoy dahil sa kabaklaan. Sasabihin mo, ang Diyos bakla. Alala niyo yung preaching natin kay Lot. Nagpaulan ang Ginoohin
asupre ng kalayo sa Sodoma at Gomora tungod dito mga kabayutan. Ngayon sasabihin mo ang Diyos bakla. Anong ginagawa ng mga tao sa daigdig? Nag-iimbento sila ng Diyos na hindi Diyos. Yan ang ngayon ng tao. Gumagawa siya ng Diyos dahil sa kanyang imahinasyon na hindi ayon sa Biblia. Yan ang ating kinaibahan. Na meron tayong Diyos na naaayon sa kasulatan. May da kinaiya ang Diyos natin. May da niya naayunan, may dagit niya nadirian. Hindi natin siya babaguhin, siya ang magbabago sa atin. Hindi tayo ang magpapasunod sa Kanya. Kita ang masunod na iya. Di tayo magsusugo iya sa Diyos eh. Kita ang isusugo niya. Kaya Ginoo, buligi kami. Tayo mo grasya, makatuman kami ang musugo. Di na tayo pwede bagoon. Iyan, magbabago. Kaya, balik tayo sa ating mensahe. Gusto ko na itong tapusin mga kapatid. Kaso, baga, isang linggo kasi itong mensahe na ito eh. Ginandaman Ginoo sa puso ng pastor nyo. Ipag-aaral ko ng Bible mga kapatid, hindi lang kagabi. Sabi ko pa kay Sister Syra, paputi, pag-uwali. Hindi ka pwede mag-andam Sabado na at gabi. Kailangan Lunes pala. Kaya inikayat ko matago sa pag-aralan natin paano mapapalibay ang Diyos. Hindi tayo pwede magbara-bara. Hinay-hinay lang. Inikayat ko na tayo dumalo permanente. Sabagat upang tayo mapuno ng kaalaman ng Ginoo, magagawa natin kung anong makakahalipay-haliya. Colossians chapter 1 verse 10, that ye would walk worthy, pleasing unto His sight. Maging tapos tayo sa kanyang panawagan kay Kristo. Colossians chapter 1 verse 10. Siguro dito na tayo maghinay-hinay nga paghuhuman. Colossians chapter 1 verse 10. Sister, ano oras po sa Brother Miguel? Brother Miguel. Oras. Alas 11. Sige ba? Kahit mga 10 minutes lang mga kapatid. Colossians chapter 1 verse number 10. Colossians chapter 1 verse 10 mga kapatid. Are you there? Ano sabi? Niyan makakahimo kamuhin pag-ukuyin kinabuhi, sumalahan karuyag ang Ginoo. Yun. Makakaukoy tayo sa kinabuhi, sumalahan karuyag ang Ginoo. Ngan dayuday bubuhaton niyo adton makakalipay ha iya. Aniyo mga kinabuhi mahatag nga tanan nga magupay nga mga buhat ngan magtubo kamo dida aniyo pagibarohan Dios. So matubo diin tungod it ibaro. So sa buhay Kristohanon diri pwede mawara ang pag-aaral. Diri pwede mawara pag-meditate, pagbubulay-bulay. No, kung meron akong ginahangyaw sa mata ko sa bigyan natin ng pahalaga sa salita ng Diyos. So bagat yan ang plano ng Diyos sa atin upang tayo'y magtubo sa pagtuo. Romans 10:17. Naulpot ipagtuo, pinaagihan pulong sa Diyos. Pagkamatakwit aga mga kapatid, baga nakakasala ako minsan kung naisip ko dahil it mga responsibilidad. Kayo din alam ko ganun din nangyari sa inyo. Baga namumblema kita pagkaaga. Ito yung siring pa problema ko pagkamatay kaaga. Paano ko pag-ministeriwan ang ministry? Pero walang ibang gagabay sa atin, pulong lang Ginoo. Romans 10:17. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Bisan anong tawag doon, ampo naton nga magtubo at aton pagtuo. Kung waray pulong sa Dios, makukurian tayo magtubo. Laging sagol iton.
Karuyag ni magtubo, nga naning kamot ka magtubo. Amen ba mga kapatid ko? Kari mo maibaro, ngani mo naibaruan sa Diyos, imo gagamiton sa iyong pamumuhay. That is why dumadalo tayo sa paninumbahan. We pray, Lord, bless me with your word. Joshua 1:8. This is our last verse. Marami pagad akong karayog sigmon. Karayog sabihin sa inyo mga kapatid. Pero, kutob na lang ni kita dyan. Joshua 1:8. Huwag mong ilalayo sa iyo ang salita ng Diyos. May dadida mo upay nga success. Joshua, Josue 1:8. Joshua, chapter 1, verse 8. Pero salamat ha. Alikabukan na ngayon dito. Kaya, sa totoo lang, ayaw ko ipakita yan eh. Ayaw ko magsiring pa parang hindi ako nagamit, parang parang nainis ako pag mayroong ganyang mga ibili. Parang ano ba? May papayabang ka lang. Pero ko na ipakita sa inyo na may dako ebidensya. Pero ayaw kong gamitin yan para maging ayun. Gusto ko kayo mahikayat. Ma-encourage na tayo mag-aral sa salita ng Diyos. Joshua. Libro ni Joshua. Chapter 1, verse 8. Ano sabi mga kapatid? Dayuday basahon good an balaod didahan imo pagsimba. Pag-admi ini adlaw gabi ngan tumana. So pag-admi sumpay tumana. Good an nga tanan nga naisod didahan balaod ngan magmaminus wagon. Yon. May resulta nga maupay. Magmaminus wagon o magmamabinungahon ng imo kinabuhi. Purihin ng Diyos mga kapatid. Ito pala yung sikreto sa success sa buhay. Ang giyahan Diyos ay iyang mga pulong. Purihin natin ang Panginoon mga kapatid. Kaya huwag mong pababayaan yan. Kung may higayon nga may pag-aaral, saling pa huwag mong papalagpasin. Bawa, nanonood ka ng TV. Ano yung paboritong palabas ngayon mga kapatid? Ang probinsyano? Odessa? Namupay nga salida yan sa TV. Ha? Di natin nakikita ng TV, tapos may TV di nakikita. Ano? Awesome. Lolong ito na palabas yan na. Lolong? Oh. Halimbawa na TC. Nakanood ka, Lunes, Martes. Pagka Miyerkules, wala ka makakita. Pagka Webes, nanood ka. Ano kayo nangyari kahapon? Mapapausa ka, ano't na hinabusan episode. Series man good. Pero siguro hindi mo ma-appreciate it sa lida kung utod-utod. Kaya ginagawa ng mga channel, sa lida kada adlaw para susubaybayan mo. Ganon din ang mensahe natin sa simbahan nito. May series adi. Kaya minsan, nababanggit ko, maalala nyo, nagwali tayo. Bakit? May episode gap natin mga lessons sa church natin. Ngayon, kung meron tayong nalangatan, baga wari ka makasunod. Pag nagwali na din, medyo alarm na, baga, paano ka nag-graduate in grade 6 nga wari ka mag-grade 1? Sipin nyo, kailangan susubaybayan mo din ang pangangaral. Naningkamot tayo na, ito, meron tayong video. Ay, mamaya na sa Facebook. Establish na, saka. Nag-upload to ba tayo? Opo, hindi lang po nakapag-upload ngayon sa Facebook. Sa Facebook, pero sa YouTube, meron tayo. Sa YouTube, meron tayong mga pagwawali. Itong preaching natin sa mission, special to para sa mga membro. Kung mamamati ka mo sa ibang simbahan, hindi nyo ma-appreciate. Sabagat ang pastor nyo para sa inyo. Kung may daman ipapadangat ang ginawa ko ng mensahe para ito special sa inyo. Kaya sulitin ninyo, mga kapatid. Sabagat di ko rin alam kung hanggang kailan ako mabubuhay. Sinong mauna sa atin ng Rosal. Pero gusto ko masulit ang panawagan ng ginuha ako na maihatag iyo hinhingpit ang pulong sa Diyos. Kaya ang benepisyo hadi nga pangalagad para sa iyo mga kapatid. Makalakat tayo, kaatubangan ng ginuhin, nakakalipay sa iya. Pinagi nga ini-estudyohan natin. Study to show thyself approved unto God. Kaya ito minsan, gusto ko na tapusin pero may nadugang.
Minsan, may naulpot nga mga pagsubok sa buhay natin. Diri kita maaramit baton. Ang blessing na may church tayo, pag-attender nimo, animo kinanglan nga baton, adalahit pagwali. Kulit nagwawali, matapat. Pero kung nagwawali, wala labot itaw. Kung walang pakialam, yun lang siguro. Kaya, ilikay kayo doon sa mga nagwawali nga sugat. Mamamati kayo ng pagwawali na may pangangalaga para nim kalag. Na ikaw mapahalapit duroy sa Diyos. Huwag mo hayaan na hindi ka nakakasubaybay. Hindi magpatuloy ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Balik tayo sa verse natin. 2 Timothy chapter 2 verse 15. At ito natin tatapusin. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Mga kapatid, ini nga mensahe may dapat adi sumpay niyan kasi di ko matatapos. Marami pa adi. Niyan kulok sa ating doktrina. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Ano sa ang Ginoo? Study to show thyself approved unto God. Okay? So, blessing ito sa atin. 2 Timothy chapter 2 verse 15. No sabi, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen, bumapalit ko. So naway, may nakuha tayong aral ng umaga. Ang Diyos natin ay makuting na Diyos. Kailangan natin pag-aralan paano siya makapasaya. At walang iba nga paagi kundi pag-aralan natin ang kanyang mga salita. Magiging takos tayo sa kanyang harapan. Magdasal tayo mga kapatid.